I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. Hello mga kids! Good morning, good morning, good morning! Kamusta po kayo? Kamusta ang isang buong linggo natin? Yan, sana ay naging maganda at mapagpala o naging pagpapala ang isang buong linggo para sa atin. At sana yung ating natutunan ay ating naipamuhay itong buong linggong ito. Yan! Alam ko, excited na ang bawat isa sa inyo. Excited na para sa ating Sunday School ngayong umagang ito. Pero mga bata, bago tayo pumunta sa ating aralin ngayong umagang ito, ating balikan kung ano yung ating pinag-aralan ng nakaraang linggo. Okay, sino nakakaalala ano yung ating topic nung last Sunday? Okay, very good. Ang ating topic ay doubting or trusting o yung tinatawag nating pagdududa o pagtitiwala. Yan, pagdududa. Ano ba yung pagdududa? Siyempre, alam na natin yun, di ba? Naituro na sa atin nung nakaraang linggo. Naaalala nyo ba yung story, yung Bible story sa atin nung last Sunday? Di ba? Ito ay tungkol kanino? Okay, very good. Ito ay patungkol kay Thomas. Yan, na isa sa mga disipulo ni Jesus na nagduda sa ating Panginoong Jesus. Sabi niya, di ba, hindi siya maniniwala na buhay ang ating Panginoong Jesus hanggat hindi niya ito nakikita at hindi na ipapasok ang kanyang mga daliri sa kanyang kamay na kung saan doon siya pinamakuan. Okay. Di ba merong reminder sa atin mga bata? Ano yung reminder sa atin ng linggo? Sabi, stop doubting God and begin trusting His Word o yung pagtitiwala natin sa kanyang mga salita. Ano bang meaning ng stop kung naalala nyo? Okay, review natin. S, stands for seek. Okay, seek. And letter T, stands for think. And letter O, stands for overcome. And P stands for praise. Okay, ulitin natin. S is for seek. T is for think. O is for overcome. And P is for praise. Okay, very good mga bata. Yan, sige. Puntahan naman natin ano yung ating naging memory verse last Sunday, kung naalala nyo. Very good. Ito ay matatagpuan sa aklat ng Proverbs, chapter 3, verse 5. Ano sabi? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. Okay, ulitin natin. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Halika, pakinggan natin yung mga ibang mga bata na nag-memorize ng kanilang mga Bible verses. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not
on your own understanding. Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. Proverbs 3 verses 5. Wow! Ang gagaling naman, ang gagaling. Nakakatuwa kayong tignan mga kids. Kasi sa murang edad ninyo, kayo ay marami na kayong na-memorize na mga verses. Kaya nakakatuwa kayong tignan. Kaya pagpatuloy nyo lang mga kids ang pagme-memorize o pagsasaulo at pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Yan. At para habang tumatagal, mas lalo kayong maraming matututunan ng mga Bible verses. At isa rin sa mga ginawa natin, noong last Sunday ay tayo ay umawit. Kayo ay umawit o kumanta kayo ng mga masasaya o masisiglang awitin at kayo din ay sumayaw. At kayo din ay nagkaroon ng mga yung art activity. Yan. Tignan natin, children, kung ano-ano yung mga ginawa natin na mga arts last Sunday. Yan. Panoodin natin to. Wow! Ang gagaling nyo naman, children. Nakaka-bless talaga ang bawat isa kasi makikita mo talaga na nagpa-participate ang bawat bata. Kahit mga maliliit, sila ay nagpa-participate sa paggawa ng ating mga arts, mga creative arts o yung mga tinatawag nating arts. Kaya children, ready na ba tayo para sa ating bagong verses, bagong lesson, bagong art activity, at bagong mga kanta? Okay, kung ready na tayo, tara na! Mga bata, tayo nang tumayo at umawit sa ating Panginoon. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through Him who gives me strength. I can do all this through Him who gives me strength. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through Him who gives me strength. I can do all this through Him who gives me strength.
gives me strength. I can do all this through Him who gives me strength. I can do all this through Him who gives me strength. I can do all this through Him who gives me strength. Tayo'y manalangin mga bata. Paano nga mag-pray? Ulo ko'y iyuyuko, mata ko'y ipipikit, at kamay ko'y ititiklop. Tayo'y manalangin. Jesus, maraming salamat po sa araw pong ito. Naririto kami upang mag-aral ng iyong salita. Bagamat hindi po kami nakakapunta ng church, pero meron pong ganitong gawaing online Sunday School. Salamat po sa mga guro na patuloy niyo pong pinangungunahan at ginagabayan, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa amin hanggang kami ay matapos sa aming Sunday School. Salamat din po kila Mami at Daddy, Lola, Tito na tumutulong po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, kids! Our topic for today is about envy or contentment. By the way, what is envy? Sige nga, Casey Bless, when you hear the word envy, what comes first to your mind? Envy comes from comparing your life with someone else's. Great answer, Casey Bless. Thank you. At ang isang halimbawa ng envy, kids, sa umpisa, sasabihin mo, gusto ko din yun. Yan. And then, ang susunod naman na sasabihin mo naman, bakit siya meron nun? Bet ako wala. Yan. But wait, there's more. Pagkatapos niyan, sasabihin mo na rin, hindi ako masaya at kailanman hindi ako magiging masaya dahil gusto ko ako din meron nun. Yan na yung last step na mararamdaman natin, no? Kapag meron tayong mga bagay na gustong-gusto natin, na meron sila pero tayo wala. So, I hope na naintindihan ninyo yung simpleng ibig sabihin kung ano yung word na envy. What about contentment? Let's hear from Ali. Ali, come here. What is contentment, Ali? Contentment is being happy and satisfied with what you have. Wow! Great answer, Ali. Thank you. Malinaw naman siguro sa atin ang ibig sabihin ng contentment, kids, ano? But now, para maintindihan natin ang ating lesson, I will tell you a short story about the unmerciful servant. Lola! Lola! Story time! Yes, I know. Kanina ko pa nga kayo hinihintay. You're going to tell stories again, Lola? Yes, and today I am going to tell you a story about the unmerciful servant. One day, Peter, one of Jesus' disciples, came to Jesus and asked him, Lord, how many times should I forgive someone when they do or say something wrong to me? Jesus knew that everyone should learn to forgive someone if they are sorry for what they have done. Instead of saying always, Jesus said, 70 times 7. Peter was confused, so Jesus decided to tell him a story which would help Peter understand better how important it is to forgive someone, but they have realized their mistake and are sorry for their behavior. Jesus told Peter the story of a very rich king. The king had many servants who worked for him. Some of them looked after his treasury and were in charge of the other servant. One day, the king decided to test one of his servants
was looking after his money. He wanted to see if he was doing his job perfectly. So the king checked his treasury. When he checked, he saw that the servant had not paid the bills. Instead, had borrowed the money from his personal use. The amount of money that the servant had taken was not a small amount. The servant was in huge debt. So the king called the servant. I know that you have taken money from the treasury without asking me. You have committed a crime for which you will be punished. I will sell your families and you as slaves and take back the money that you have taken. The servant was very upset. He knew that if his family, if we were sold as slaves, they all would have to live in different places. They might be able to see one another ever again. So the servant begged and pleaded for forgiveness. The king felt sorry for the servant. He decided to forgive him. He even told the servant that he did not have to give back the money to him. As soon as the servant left the court, he met another servant who owed him some money, a very small amount. Even though the king was nice to him, the servant grabbed hold of the other servant. He started shouting at him. Give me back the money you owe me, or else I will throw you into the prison. People saw the servant treating the other man this way and went and told the king. The king was very, very angry. He thought to himself, I forgave him a huge debt, but he could not forgive another man who owes him a small amount of money. He called for the servant once again and threw him into prison. So, did you children understand the meaning of the story? Yes, the story means that God always forgives us for all the wrong things we do to Him. Now, He wants us to forgive. Well done, Nico. That's exactly the meaning of the story. I hope you have understood the story too, Matthew and Casey. Oh, yes, we have! Alright then. Hope you enjoy and understood the story too. We'll be back soon. Bye-bye! So you see kids, nakita natin yung naging effect sa isang tao kapag ka ikaw ay naiinggit or walang contentment sa kung anong meron ka. But lastly, I want to give you 3 simple advice on how you can work on becoming more content. At assignment nyo to dapat sa susunod na Sunday meron kayong maisasagot sa aking mga sasabihin sa inyo. First, confess any envy you have in your own family. Kids, meron ba kayong envy issues sa bahay ninyo na hindi alam ni Mommy at ni Daddy? So, it's time for you to share your true feelings. Lalo na kung ito ay kailangang sabihin, no? Pwede nyo naman sabihin ito sa mga taong pinagkakatiwalaan ninyo. Pwede kay Mommy, pwede rin kay Daddy. Number 2, show love to those you might envy. Paano ba natin ito gagawin? Simple lang. Do good things or say nice things about them. And lastly, number 3, count your blessings. With this, you can name it one by one. Pwede rin ninyong isulat sa papel. Ano ba yung mga blessings na binigay sa akin o meron ako? Ayan. Be thankful to God for what you have and for what He has done. Kasi kailanman, kids, hindi tayo makukontento kung hindi tayo magiging mapagpasalamat. God bless! At ngayon, dadako tayo sa ating memory verse. Ang memory verse natin ay matatagpuan sa 1 Timothy chapter 6, verse 6. At ganito ang sinasabi, but godliness with contentment is great gain. Ulitin ko ha, but godliness with contentment is great gain. Mga bata, ang Tagalog nito ay ganito. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan
ay malaking kapakinabangan. Alam nyo, maraming binibigay sa ating mga blessing ang Panginoon. Ang sabi lang, maging kontento tayo kung ano ang binibigay ng Diyos sa atin. Huwag tayong masyadong maghangad ng kung ano pang kailangan ibigay ng Panginoon. Dahil alam ko, ibibigay ng Panginoon ang ating pangangailangan sa araw-araw. Ang importante, meron tayong pagkain sa mesa, meron tayong tinutuluyang bahay, meron tayong mga magulang. Yan, malaking bagay na yon upang tayo ay magpasalamat sa Panginoon, upang maging kontento na tayo sa lahat ng pinagkakalob niya sa atin. Ulitin ko, sabi, but godliness with contentment is great gain. Sige nga, ulitin nga natin. Sabayan niyo nga ako. But godliness with contentment is great gain. Sa wikang Pilipino, ang sabi, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Mga bata, tandaan natin, ang Diyos, nakikita tayo ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin. At alam ko, ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Maging kontento lang tayo sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang. Lahat ng pangangailangan natin ay kanyang ipagkakaloob. Alam niyo mga bata, isang malaking pakinabang kung tayo ay namumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos, yung naaayon sa gusto ng Diyos. Kahit tayo mga bata, kaya nating mabuhay ng naaayon sa gusto ng Diyos na ipagawa sa atin. At kinakailangan maging masaya tayo at maging kontento sa kung anong meron tayo. Tandaan natin, ang Diyos ay hindi nagkukulang. Ipagkakalob niya ang lahat ng ating pangangailangan. Maging kontento lang tayo sa lahat ng pagpapala na kanyang binibigay. Ulitin ko ang ating memory verse sa wikang Ingles. But godliness with contentment is great gain. 1 Timothy chapter 6 verse 6. Sabayan niyo ulit ako. 1 Timothy chapter 6, verse 6. But godliness with contentment is great gain. Sa wikang Pilipino, unang Timoteo, kabanatang 6, talatang 6, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Ulitin nga natin. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Okay, mga bata, tandaan natin ang memory verse natin. 1 Timothy chapter 6 verse 6. But godliness with contentment is great gain. Masiyahan tayo kung ano ang pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Makontento tayo sapagkat lahat ng pangangailangan natin ay kanyang ibibigay sa atin. Good morning kids! Tayo ay nasa atin ang art activity. Okay, so hopefully kayo ay mayroong mga gamit na naihanda na, no? Ang gagamitin gamit ay glue, ballpen, gunting, art paper. So may kulay peach, mayroong brown, mayroong green, at mayroong pink. Okay, so paano gagawain ang ating art activity? So una ay magte-trace muna tayo ng ating kamay, no? Mula sa art paper na kulay peach or construction paper. So ite-trace natin yan. And then, okay, trace muna natin ha, para alam niyo ang gagawin. Trace. Ayan. So, pag na-trace na, atin siyang gugupitin. Okay. Dahan-dahan at mag-ingat sa paggamit ng gunting para hindi tayo masasaktan. Okay?
Pag hindi marunong mag-trace ng inyong kamay, magpatulong kay kuya o kaya ay kay ate or kay mama na kasama ninyo sa inyong bahay. Okay. Yan. So, na-trace na natin, no? Yan na. So, after na may trace natin yung ating kamay, kagaya ito, naghanda na ako ng isang mas maganda. Okay? Susunod naman natin ite-trace or gagawa tayo ng cross gamit ang brown art paper. Yan, kagaya nito. So, gagawa kayo ng cross. So, yung cross na inyong gagawin ay depende sa laki ng inyong kamay. Kasi ako malaki ang kamay ko, kaya malaki din yung aking cross. Okay na? So, ganitong cross ang gagawin natin, ha? Kasi ilalagay natin yan dito sa ibabaw ng ating kamay. So, after na magawa natin yung cross, magdo-drawing naman tayo or gagawa ng bulaklak. Yan. So, mula sa ating pink na art paper, magdo-drawing kayo ng bulaklak para ilalagay natin dito sa may gitna ng cross. Yan. Pag ganyan ang itsura niyan, children. So, after na makagawa na tayo ng bulaklak or makapag-drawing na ng bulaklak sa pink na art paper, gagawa naman tayo ng stem at saka ng mga leaves sa green na art paper. So, gagawin niyo yan, children, ha? Ako ay may inihanda na para mas mabilis tayong gumawa. So, after na mai-cut ninyo ang lahat ng ating mga kailangan, siya ay atin na ididikit isa-isa. Okay. So, idikit. Siguraduhin na yung cross ay naka-center sa inyong kamay. Yan. Pag naidikit na ang cross, yun namang bulaklak na ating ginupit or na-trace or na-drawing sa art paper. Yan. Okay? So, yung cross, nagpapaalaala na tayo ay minamahal ng ating Panginoon. At tinubos niya tayo. Inihandog or ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Dahil tayo ay kanyang minamahal. So, yung stem, ididikit din natin. Para maging maganda yung cross. No? Or, kasi kung nasa puso na natin si Jesus, isang katiyakan na mangyayari sa atin ay magkaroon tayo ng magandang buhay. Wait muna. Lumikit na ng todo yung ating. Okay, so dapat yung stem nasa ilalim ng flower, ha? Dumikit na yung aking ano. Ayan. Nasa ilalim dapat yung stem, wala sa ibabaw. So, after na maidikit natin yung stem niya, idikit na rin natin yung dahon. Okay. Ayan. Okay. So, ang cross na ito ang magpapaalaala sa atin na tayo ay iniligtas ng ating Panginoong Jesus. Dahil tayo ay kanyang mahal na mahal. At kalakip ng kanyang pagmamahal sa atin ay ang pagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. So, para hindi natin malimutan ang ating memory verse ngayong linggong ito, siya ay ating isusulat dito sa kabilang side ng ating kamay. Ayan, isinulat na ni Ate Pearl para maging isang example sa inyo. So, kung kayo naman ay may mga printer sa inyong tahanan, pwede kayong magpatulong kay kuya, kay ate na i-print yung inyong memory verse. Okay, so gupitin, lagyan ng design, kaya niyan, lagyan ng design, or kung mayroon pa kayong mas magandang design na alam na gawin, mas maganda. At idikit nyo rin siya.
So, ito yung ating mga finished products na para sa ating art activity. Ito na ang ating art activity ngayong umaga. So, mag-enjoy kayo sa inyong paggagawa nito. And God bless you all. Salamat sa Panginoon dahil tunay nga na ginabayan tayo sa ating pag-aaral ng ating Sunday School. Ang dami nating natutunan ngayong araw na ito. Napakinggan natin ang masiglang awit. Narinig din natin ang napakagandang kwento at nag-enjoy tayo sa ating art activity. At tunay nga na meron na naman tayong panibagong natutunan sa ating memory verse. Ayan, napakahuhusay ninyo. Tunay nga na tayo ay pinagpala ng ating Panginoon. Kaya tayong lahat ay yumuko at tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa napakagandang araw na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng aming natutunan. Salamat din po sa aming mga teachers at sa aming mga bata na kasama namin sa aming Sunday School. Tunay, Panginoon, na ginabayan niyo po kami at binigyan ng karunungan upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil tunay nga na napakahalaga ng contentment sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na matutunan namin maging mapagpasalamat sa iyo sa araw-araw, sa lahat ng pagpapala na aming natatanggap. Salamat, Panginoon, itinataas ka po namin sa tanging pangalan mo lamang, Jesus, aming Diyos sa tagapagligtas. Amen. Salamat sa pagsama sa ating Sunday School. Ingatan tayo ng ating Panginoon sa araw-araw at see you next Sunday! God bless you! I can do all this through Him who gives me strength. I can